Ngayong linggo po ay sinimulan natin ang pagninilay sa pagkain na nagbibigay ng buhay na walang hanggan. No? Kung hindi po ako nagkakamali, medyo mahaba-haba ho natin pagninilayan ito. No? Mga 3 o higit na linggo na ang tema natin ay tungkol sa pagkain na nagbibigay ng buhay na walang hanggan. At tulad ng narinig natin sa Ebanghelyo ngayon sa araw na ito, at bahagi ng karugtong ng Ebanghelyo natin noong nakaraang kahapon, na ipinapahayag na Jesus na alin, "Ako ang pagkain na nagbibigay ng buhay na walang hanggan." At bahagi na nabanggit na pagninilay ay pagkakataon ngayon ng ating pagdiriwang ay itutok natin doon sa unang pagbasa sa gawa ng mga apostol, Acts of the Apostles. Sinong may akda ng Acts of the Apostles? Hindi po si San Pablo. Acts of the Apostles, sino may gawa? Binabanggit doon si San Pablo, no? Kasi siya yung si Saul, no? Pero hindi siya may akda noon. Sino may akda ng Acts of the Apostles o gawa ng mga apostol? Walang nakaalala, no? Mga lectors, kalimutan nyo na, no? Naibanggit ko sa inyo yan, no? Lalo na yung nag-undergo ng mas malalim na pagninilay, no? San Lucas, no? So, dalawang sinulat ni San Lucas, yung Ebanghelyo ni San Lucas at ang gawa ng mga apostol, no? So, bahagi no? Na ano yung ipinahayag doon sa unang pagbasa, pinanggit nga, no? Ni San Pablo, pero hindi pa Pablo ang pangalan niya, no? Ang pangalan niya ay Saul, no? Anong ginagawa pa ni Saul dito sa Acts of the Apostles? Siya ay tinatawag na berdugo ng mga Kristiyano, no? Kaya kung titingnan natin yung unang pagbasa, anong sinabi rito, no? Sinasabi rito, samantalang sinikap ni Saulo na wasakin ang simbahan, no? Mabigat, no? Sinikap ni Saulo na wasakin ang simbahan, pinapasok niya ang bahay-bahay, no? So, pinapasok niya yung bahay-bahay siya pumapasok. Anong ginagawa niya? At kinakalagkad ang mga sumasampalataya at ibinibilanggo, maging lalaki at maging babae. No? So, bahagi ho yun doon sa ipinahayag sa gitna ng ipinamanhid. At nawa makita ho natin. Kaya dito, sa na bahagi sa banal na kasulatan, ay ano nangyari sa mga mananampalataya. Ibig sabihin, ano? Ito ay binanggit dito alin. Nangalan sa lupain ng Judea at Samaria. Ito po ay Judea at Samaria. Ito ay dalawang probinsya. Pero ito rin ay nangangahulugan ng tinatawag natin na pinaka-main. Kasi kung babalagtasin natin yung lumang tipan, makikita natin yung tinatawag na Northern Kingdom at saka yung Southern Kingdom. So, kung tawagin po din ay alin? Yung kaharian ng Judea at kaharian ng Samaria. O mababanggit dito yung mga tinatawag na alin? Yung the Kingdom of Israel and the Kingdom of Judah.
So yan ang mga kung inyong babalagtasin yung lumang tipan, yun ang mga makikita ninyo. Pero ito ay sumasa katawan sa nahating dalawang kaharian pagkatapos ng pamumuno ni Haring Solomon. Kaya bahagi ho. Kung babalagtasin din natin ngayon, sa present day, kung inyong titingnan, mostly, but not all, ito ngayon yung tinatawag nilang Israel at saka yung Palestine. So, bahagi ho. Pero hindi lahat. Pero doon natin makikita yung hindi ibig sabihin. Pero ito'y tumutukoy saan? Hindi lang dalawang probinsya. Wala tinutukoy nito alin, yung buong Israel. Yung buong Israel. Kaya bahagi ho na kung saan alin. Ibig sabihin, kumalat yung pananampalataya sa Israel. Kaya lang, may pag-uusig. Pero isa ho sa maliwanag na kung bakit yung ating pananampalataya, kasi po yung first 300 years, yung first 300 years ay tinutuloy mo natin ito ay yung pananampalataya natin, the persecuted church, ay kaya ho yan ay nai-maintain gawa ng alin, yung kahalagahan ng banal na Eucharistia. Kaya nga tawag na natin yung dalawang table, yung mesa ng salita ng Diyos at yung sinasabi o rito na alin na ang mga mananampalataya ay nagpahayag ng pananampalataya. Ito'y sumasa katawan, hindi lamang yung pangangaral, ngunit alin yung pagdiriwang ng banal na pagkilala ng at pagtanggap ng katawan at dugo ng ating Panginoong Hesus Kristo. So, saan nila ginagawa ito? Nung panahon na yon, yung tinatawag nating katakomba, catacombs. Saan yon? Ay yung mga sa sementeryo, mga kuweba, kasi kalimitan ng mga sementeryo doon ay mga itinuturing ng mga kuweba. So, doon nila doon ang mga unang Kristiyano na nagtitipon para ipahayag ang mabuting balita ng pagliligtas katulad ng pagkristiyan po. Ito yung nagbibigay sa atin, babalik at babalik tayo, na kung bakit ang mga unang Kristiyano ay nagkaroon ng tibay ng loob, ay gawa ng alin? Pagkilala ng Ebanghelyo natin sa araw na ito na alin? Na ako ang pagkain na nagbibigay ng buhay na walang hanggan. Kaya napakahalaga mo yung dalawang bagay na ito na patuloy na pinaalala sa atin. Yung pakikinig ng salita ng Diyos, pagninilay ng salita ng Diyos at ang pagtanggap natin ng kanyang katawan at dugo. Kaya lang, ngayong panahon na ito ay bahagi na sabi ko nga ay maraming mga hamon. Pero sana po ay makita natin na itong dalawang bagay na ito ay naiintindihan natin na pagkilala na alin kapag tinanggap ko ang katawan at dugo ng aking Panginoong Jesucristo at mapakinggan yung kanyang salita. Kasi sabi nga natin yung banal na misa ay parang isang capsule ng ating pananampalataya. Kaya lang, sabi nga natin, ay kung magagawa natin
every Sunday. Or katulad ni San Isidro, araw-araw. San Isidro kahit na hindi magsasaka, ay araw-araw na nagsisimba para higit niyang makita yung lakas na ipinagkaloob sa kanya ng buong may kapal. So, bahagi rin ng pagtugon na naisakatuparan niya pa yung ilang mga bagay na nagbibigay ng halimbawa upang maging banal. Napakahalaga po ng dalawang bagay na ito. Yung pagpapahayag ng salita ng Diyos at ang pagtanggap ng banal na komunyon. Kaya sana po, sabi ko nga, patuloy tayong pagyabungin ng ating pananampalataya. Una, makita ko natin. Kaya nga, pagkatapos ng misa, ano yung tinatanggap natin? Una, at least, meron tayong makuhang pagninilay. Ano ba yung nakuha natin sa mga pagbasa? Yung sermon o homily, pwede rin doon. Pero kahit na walang homily, kahit na doon sa kung napapakinggan lang natin yung mga pagbasa, kasi tayo nakatutok lang tayo sa homily. Yung homily ay dagdag pagninilay. Kahit sabi nga natin, kahit na nga everyday, kapag everyday mass, pwedeng hindi mag-homily yung pari. Bahagi yun. Kasi yun ay bahagi. Pero pwede na tayong makakuha ng pagninilay mula sa unang pagbasa. Salmo Responsorio. Tsaka Ebanghelyo. Ang yung tungkulin ng pari ay tulungan na lamang tayo na makita ko natin na maaring makatulong sa gitna ng ating malalim na pagninilay. Sapagkat hindi naman lahat makukuha ng homilia. May mga bagay na makita ko natin sa mga binasa natin na maaring hindi na-touch, pero maaring maging daan ng ating malalim na pagninilay. Kaya napakahalaga na tayo ay makinig sa mga nabanggit na pagbasa. Pangalawa, ang kapatuloy natin paanyaya, ito yung patuloy kong paanyaya. Kung kayo naman ay walang kasalanang malaki, at kayo naman ay nagkaroon ng isang oras na hindi pagkain, Eucharistic fasting kung tawagin natin, tumanggap kayo ng komunyon. So, ibig sabihin, alamin naman yung kasalanang malaki. Kaya kung mayroong kasalanang malaki, anong gagawin para makatanggap ng komunyon? Mangumpisa. Ay sabi ko nga, kahit na nandyan, kapag wala akong ginagawa, pwede kayong lumapit at sabihin, Father, pwede mong mangumpisa. Bahagi yun. So, pero yun ang makita ko natin na pwede nating tanggapin at maiuwi para magkaroon tayo ng lakas. Kasi yung mga masasabi natin, bakit yung mga unang mga Kristiyano nagkaroon ng lakas? Ang kanilang puhunan ay alin? Hindi lang oras. Hindi lang, kunin alin? Buhay. Buhay ang pinag-uusapan. Lalong-lalo na later, pagkatapos ng mga alagad, makikita natin na sa panahon, halimbawa, ng mga emperor na talagang against yung tinatawag natin yung 2nd century hanggang 4th century. Nakunta sa alin, pinapakain sa leon. Ginagawang sulo. Yun. Bahagi o napakalaking takot noon kung ikaw ay Kristiyano, gagawin kang sulo. Bubuhusan ka ng langis.
at pagkatapos ay sisindihan. Pero makita natin na ang ating pananampalataya ay isang pananampalatayang matibay, gawa ng katatagan ng mga unang mga Kristiyano na ipinakita natin. Pagkilala natin, gawa ng si Jesus ang pagkain na galing sa langit.